42. I put Jesus first in my heart. The world all about me has now no allure. Ready? Sing. The world all about me has now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I see a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption He compels me to give up all sins. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. I know there's a home for the ransom and blessed, when death is no more, when struggle is o'er, for those who love Jesus and give Him their best. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil and crawl, His grace will protect me forever and aye. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Patuloy po natin na susunod kong awitin dito sa 485. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Ready? Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all escape the tempter's snare by Thy return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the
share in help and strength, and faithful place, and sing for thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desire for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there, and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Technical lang po. Magsitayo po tayo para sa paunahan po tayo ni Brother Frank. Sa magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, pangunahan ko po kayo sa panalangin. O amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbigay ng buhay. Ama, maraming salamat sa araw na ibigay mo ngayon. Kami nga po ay makakatupad na sa pinakamalagang bahagi ng aming buhay na ikaw nga po isang bahin namin sa Espiritu ng Katotohanan. Muli ang mga kami nagpapasalamat sa mga biyaya at grasya at kaligtasan na ipinagkaloob sa amin sa nagdaang sanglinggo, Ama. Kami nga po ay pinagbabayan nyo at kami nga po ay tutupad at susuyo sa iyo. Muli ang mga kami nagpapasalamat sa mga hanap buhay na ipinagkaloob sa amin sa araw-araw na pinanatilihan mo ang aming kalakasan upang kami nga po ay makaganap sa aming tungkulin sa aming buhay. Muli ang mga kami nagpapasalamat sa kalusugan ng aming tinatamo ngayon. Dahil alam niyo, Ama, sa kalakasan namin ay makakasumpong kami sa iyo. Muli, Ama, kami humingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkakasala. Kami nga po'y patawarin niyo, Ama. Ama, sa oras na ito, Ama, dalangin po namin ang kaayusan at katahimikan dito sa loob ng Iglesia, Ama. Ama, dalangin po namin ang mga kapatid namin gaganap, Bible study, ganun din po sa Ama, sa mensahe. Bigay niyo nga po sila ng katalinuhan, lakas ng loob, upang matayag po nila ng maayos ang inyong pananasalita at buksan niyo nga po ang aming puso't isipan upang maitatakbo sa amin yung mga salitang bibitawan nila na nagaling sa iyo. Ama, sa oras na to, sa mga kapatid namin wala pa sa dako dito sa iyong iglesia, Ama, patnubayan po sila sa pagpunta nila dito. At ganun din, Ama, dalangin po namin ang mga kapatid namin kasalukuyan na may karamdaman. Alam po namin, Ama, ikaw lamang po makapagpapagaling sa kanila. Muli, Ama,
Kami nga po nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya. Ganun din po, Ama, yung mga blessing na kahit hindi namin hinihingi. Ito nga po yung pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw dahil alam nyo, yun po yung karapat-dapat para sa amin. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang lahat nga po nito ay aming pinapabot sa tanging pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Sa namin po po bago ang pagbukas sa mga brother Alice. 723 Wonderful Words of Life. Sing them over again to me. Ready? Sing. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweet the echo, the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Nabidala ako dito sa banal na pagbabasa bago naging brother class. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo naman po ibabasa sa ating banal na aklat dito po sa Awit, chapter 139, verse 1 hanggang 10. Narito po ang isa. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at dinilapot mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilanas sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu?
o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumaan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon ay may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Sa awitin pa po bago ang pag-aaral ni Brother Bernard. 419. Only in thee. Only in thee, oh Savior mine. Ready? Sing. Only in thee, O Savior mine, dwelleth my soul in peace divine. Peace that the world, though all combine, never can take from me. Pleasures of earth so seemingly sweet, will at the last my longings to meet. Only in thee my bliss is complete. Only, dear Lord, in thee. Only in thee a radiance bright shines like a beacon in the night, guiding my pilgrim bark aright over life's roundless sea. Only in thee when troubles fall less, when with temptation I am oppressed, there is a sweet pavilion of rest. Only, dear Lord, in thee. Only in thee when days are drear, when neither sun nor stars appear, still I can trust and feel no fear. Sing when I cannot see. Only in thee, whatever betide, all of my needs is freely supplied. There is no help nor helper beside. Only, dear Lord, in thee. Only in thee, dear Savior slain, losing thy life, my own to gain. Trusting and cleansed from every stain, thou art my only plea. Only in thee my heart will delight, till in that land where cometh no night, faith will be lost in heavenly sight. Only, dear Lord, in thee. Nagdadapit sa banal na pag-aaral pang Brother Bernard. Sa isang maganda, mabiyayang araw po ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Bali po yung ating talakayin sa araw na ito ay patungkol po dito sa yung pong pangalang Kristo Jesus. Napagpasyahan ko lang din po na ito yung gawing topic sa araw na ito. Kasi kahapon po, nasa Tarlac po kami. Huling araw po ng burol nung tiyahin nila Mrs. Kung saan po, dun sa homily ng pare, nabanggit niya patungkol po sa pangalan. Kasi po yung maong tiyahin namin, ang pangalan niya po, lagyo na po purifikasyon. Paano yun ako purat ang menu ng kay kanita? Mga kaya na po lagyo, Rosalinda, Matalaway. Uling katang pitandaran, yung lagyo na po purifikasyon, which is purification, para maglinis na po. So,
since syempre, bisa sabihin mo ka, hindi kang tapos kung biyan na kitang may wala. So maybe it's a good chance naman siguro na discuss tayo rin po yung kay. Lalo na po karata pong bayo tamong kay kaalit o naman po bisita tamo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangalang Kristo Jesus? Kasi actually po, kikaugal yan tamo. Itang kung mamiya tamang lagyo ka rin nga, na po ng bayo. Bayit mga niyan, hindi na tala lagyo. Nagkataon po kasi, hindi ko pong kaluguran na maniniya lagyo. At nepo kasanti nga lagyo. Yung lagyo na po, Jesus, yung middle name na po, Gadi. Ba't yung pinito na po, yung last name na po, Balyo. Talagang kakababayat na po sa tingnan po lagyo na. Pero nung katagyan po, nung nanuya ang Gadi, para din niya ako po. Pero hindi kasanti. Kaya tatandaan ako pa po kanta sa biyan eh. Goyo nga na, kay eskwela na kapal po na requestra ako kasi siyempre yung kanya bulag yun. Ang kaya gagawin na po kong advantage si tatay. Ang kitang makantang bagay. Saan ba ito? Hanapin. Ngayon po, nariyawarin talaga po sa biyan. Nariya po kapaldugan, inglag yung Kristo Jesus na ano ini, last name niya ba ita, middle initial niya, wala ano. Kaya po. So dito po sa bayan, no, hindi na po natin ganun patatagalin. Ang ibig sabihin po ng Kristo ay pinili, chosen, anointed. Ano po, yun po ibig sabihin ng ano. Ngayon po, yung Jesus ang ibig sabihin po, God save, o rescue. Kaya nga po pagsasamahin po natin, ito po ang kalalabasan niya. God's anointed Savior, ang piniling tagapagligtas ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan niya. Hindi po siya Aliyah po, middle siya dito, wala ano. So yan po yung meaning, kabuuang meaning na po. O piniling tagapagligtas, binukod na tagapagligtas. Yun po ang ano, the one, para po ng matrix, chosen one. So yun po ang ibig sabihin. Pero tingnan po natin yung kasi hindi naman po kamukha ng sa pagbibigay ng tao ng pangalan. Lalo na sa mga bata. Ito po, ang pangalan po na ito, meron pong kaakibat na malaking responsibilidad. Hindi po nagtatapos sa ipinangalan lang sa kanya dahil maganda ang meaning. Hindi po. Ipinangalan po sa Panginoong Jesucristo ito, ibinigay po itong pangalan na ito, kaakibat po ng isang pinakamalaking responsibilidad. At yung responsibilidad po na yun ay magkakaroon ng kaganapan. Ang mahirap. Sabi nila, ang pinakamaganda daw bagay sa mundo ay pinanganak ka. Lalo na kung alam mo daw ang kahalagahan kung bakit ka pinanganak. Nga lang, ang mahirap po doon sa Panginoong Jesucristo, alam mo kaya kasi sinugo dito, hindi naman parang nag-enjoy. Alam po ng Panginoong Jesucristo kung anong kahihinatnan niya pagdating ng araw. Alam mo kung paano ka mamamatay. Di ba yun ngayon ayaw natin niya? Pinigaya nabi sa magpa-doktor niya po. At sabi sabihan ng nakatamo mga kahit mo, tap na chair mo, matas tamo, triglyceride. Kaya tapon po rin, di ba? Kasi po ito yung, tagil ka matay ako ito. O what more kung alam mo ba kung ano yung, kaya ka nandun, alam mo, kaya ka pumunta doon, dahil mamamatay ka lang. Binigyan ka nga ng titulo na kaakibat yung isang napakalaking responsibilidad kung saan magdudusa ka, makararamdam ka ng sakit. Hindi man biro ang pagpapangalan sa kanya ng ganito. Siguro, dyan yung ang tama, pumalo ka, siguro tanggi ka na makapagibat ka mo yung bigot ka. Bakit may umbrig lang yung ngayon niya? Kasi meron nga kaakibat na malaking responsibilidad ito. Hindi po biro ang pangalan na to. Ngayon yung mga tanong ako, kung makapangyarihan ng Diyos, diba? I-extreme natin, bakit hindi na lang niya basta pinatawad ang tao? Bakit kailangan mayroon pang Kristong magsasakripisyo? Diba? Bakit kailangan pang pagdusa ng Panginoong Jesucristo?
Di ba, mababasa natin sa Pilipos 2:6 na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Meaning say, kung pantay kayo o meron kayong pagkapantay ng Diyos, pwede kang tumanggi, di ba? Pero hindi niya ginawa yun. Ano yun? Sadista ba ang Diyos Ama? Nag-i-enjoy siya na makita na magdudusa ang Panginoon sa Kristo? Ini-extreme lang po natin yung tanong. Ano po? Hindi natin kino-question ang Diyos. Hindi po. Hindi natin kino-question. Nilalawangan lang natin kasi eventually, nung bago po ako dito, ito yung mga tanong ko kay Brother Sambuyo. Kung makapangyarihan naman pala Diyos, bakit? Meron pa nga akong isang tanong, pero dadaanan na lang natin yan mamaya. Pero ito, kung makapangyarihan siya, kahit hindi, wala nang magdusa, pwede naman Kung gustuhin niya, hindi natin alam. Bakit kailangan mo pasubo yung anak mo? Nakakapagsubo naman ang Diyos Ama ng anghel. Bakit hindi mga anghel? Sige, dadaanan mo natin yung mga ganang question. Ano po? So ganito, ang kaganapan ng propesiya. Dito po sa Mateo 5:16-18, ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Alin yung gaganapin? Meron siyang meron dahilan yung pagpunta niya rito sa lupa. Ano po? Ituloy natin si 8, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ano na po tayo ngayon? 2026. So, 1996 na po ang panahon na nagdaan nang nangyari ito. Ipinakikita lang po ng Panginoong Jesucristo na mangyayari ang mga nasusulat sa Kanya na galing sa lumang tipan. Hindi na po pinag-usapan din sa bagong tipan. Ang pinag-uusapan po rito, yung mga mangyayaring propesiya sa Kanya. Hindi po mangyayari, panahon pa po na ito, first century pa po nangyari na ito. Tapos na. Baka sa iba, baka hindi pa po mangyayari ito. Pero nangyari na po, ito nga po yung pagkakapako po niya sa krus. Actually, dalawang halaga nun Nung napako po ang Panginoong Jesucristo sa bundok, doon sa krus, dalawang bagay. Natapos ang pagkakapili ng Israel. Natubos sa kasalanan ng mga Israelita. Natanggal sila. Kasi yun yung pagtubos, yun yung pagbubukas ng ng paglapit sa kanila ng pagkakaroon na nila ng pagsisisi. Tapos sa atin naman mga hindi, nabuksan po ang pintuan kung saan nailapat naman po tayo sa kaligtasan. Pero hindi pa po tayo literal nakasama doon sa kaligtasan na yun. Hindi pa po. Kaligtasan po na yun, bagaman general, pero partikular po para sa mga Israelita. Dahil yun na po ang pagtatapos ng kautusan ni Moses. Pero hindi pa po yun ang kaganapan ng Iglesia after 50 days po nung pong subilang ang araw ng Pentecoste. Ngayon, tuloy po natin. Di po ba merong hula si Propeta Isaias patungkol po sa Panginoong Jesucristo? Nababasa naman po dito. Dito sa Isaiah 53:4 at 5. Ayan po, may hula po sa Panginoong Jesucristo. Ito po yung binabanggit niya kanina na ako'y naparito hindi upang sirain. Kahit yung mga sinulat ng propeta, hindi ako nandito para sirain natin. Nandito ako para ganapin. Para tuparin yung alin. Yung mga propesiya po na nasusulat para sa Panginoong Jesucristo. Dito sa Isaiah 53:4 at 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gaymay, ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit,
Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nangabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Propesiya po yan sa lumang tipan, wala pa po ang Panginoong Jesucristo. Pero po ang propesiya nito, tumutukoy po sa Panginoong Jesucristo. Na kung saan, yun nga po piniling tagapagligtas, yan ang dadanasin niya. At sa pamamagitan ng mga latay na yun, magkakaroon ng kapatawaran ng Israel dahil nakasumpa sila. At ang sumpa, ang ginamit na panumpa, ang 10 utos na kaakibat ng pagsuway ay kamatayan. Wala pong pagsisisi. Kaya nung Timoteo, marites na mo, pigkakasama na kanita. So pisang-pusang po na rin na doon po nga, lumayari ka ba na? Alang justice talaga, alang due process. Nung mas makaral na rin o makalamang na rin ang kain. May witnesses. Sa milyari po yan ang panahon ng Ketang Maria Magdalena, dito ba? Anya may magdampulang, may mawala po ba ito? Kasi makantapin po yung sistema niyang inuna. Makasumpala po. Tamong, pagtripan na mo, tamong wala na naman po talagang kasalanan. Kasi wala hanapin ka pa ni siya Alam nga bilang. Gusto magkamali ka, diyan nga pisa sa meron na yung inuna ng panahon ka, tapatay ang maging buga. Yung kapamilata na po ni ba ito? Nyati galiwa po kanita marakal, tutugila, ali kuning maniwala lang. Self-preservation mo. Isa ka kumabiyag, isa ka mag-survive. Dahil bala kong martial o. Tapos ito po, yung propesiya po ni Isaiah, doon sa 53:4-5, kinumpirma naman po ni San Pedro pagdating po sa bagong tipan. Ito po, basa yan sa 1 Pedro 2:24. Makikita naman po natin na malayo po ang panahon ni Propeta Isaias at saka po ni Apostol Pedro. Isipin mo, wala na rin po ang Panginoong Jesucristo rito kasi nung sumulat po, dahil sulat po, naitala ito mga ito, wala na po ang Panginoong Jesucristo. Dito po, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Yun po yung kumpirmasyon niya dun sa Isaiah 53. Pinumpirma po yung propesiya na yun na ang kaganapan po ang Panginoong Jesucristo. Ito naman po ang naging daan sa katuparan ng propesiya sa Kristo Jesus. Dito po sa Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang sala. Di ba yan ang naging daan nung kausap ang Panginoong sa Kristo? Di ba sabi niya, bakit pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Hindi sa mga gawa mo ka namin binapatay ay binabato, kundi ikaw ay nagpapanggap na Diyos, blasphemy. At alam naman ng mga Hudyo o yung mga Israelita, hindi na pala natin mga Diyos o tama, ng mga Hudyo at ng mga Israelita, yung di bang unang utos, una't pangalawang utos, kung ka magkakaroon ng Diyos, liban sa akin, huwag mo silang yuyukuran, sapagkat ako ay Diyos na mapanibubuin. So ngayon, kung mayroong self-proclaim na ganito, ako ang katanga maisa, hindi naman naiintindihan ng mga yun. Ano saan papasok yun? Ito blasphemy. Kaya nga nagkamputan ng bato yung mga para batuhin ng Panginoong Jesucristo Kasi, ang lumalabas, pinabuto yan di ba? Ang magpawalang halaga sa kautusan. Yun nga po pinamamahalaan ni Moses. Kasama din yung utos na yun. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Yun nga po. Talagang papatayin ka. Hindi sila magdadalawang isip. Kasi nga, custom nila.
batas nila yan. So yan po ang mga naging dagaan, yung naging way para po sa propesiyang mangyayari sa Panginoong Kristo. Moving on. Ayan na nga po, blasphemy, which is makikita natin dito sa John 10:30 to 33. Ako at ang Ama ay iisa. Eh ano ang iisipin ng mga Hudyo? Paano nangyari yun? Ako at ang Ama ay iisa. O kaya nagkaroon ng conflict. O, nagsitampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ipinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusom at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kaya ang labas, pinatututuhanan mo at pinawawalang halaga mo ang batas na pinamamahalaan ni Moses na umiiral nung papanahon ng iyon. So yun po yung mga naging daan. Kaya po umabot sa ganitong parte. Ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Dito po sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, kailangan po talaga ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Dahil yun lang po ang magiging daan para po dito. Kasi kung wala daw tumulong dugo, wala daw pong kapatawaran. So, kailangan niya po talaga. Yun ang masakit eh. Biro mo, papasok ka sa mundo, yun lang ang sole purpose mo. Tapos di wala ka mga kasalanan. Di ba? Talagang pagiging martir. Sa atin, dito sa amin, pangalakad Jeff Bumulto iniharat. Biro mo, hindi biro yung naatang na malaking responsibilidad sa Panginoong Kristo. Hindi po biro. O, dito naman po sa kaya nga po, bakit kinailangan magsilang pa ng sanggol? Kasi nakakapagtaka, bakit hindi na lang po, di ba, natatandaan nyo ng panahon ni Abraham, nakapagpadala ang Diyos ng mga anghel. Hindi naman mga bata yun, di ba? Nasa usog lang na yun, bagaman walang nasulat kung ilang taon. Pero hindi naman siguro yun mga para ng mga nakikita natin sa pelikula, mga cherubim, yung mga angels na baby, no? Hindi naman siguro. Kung may kakayahan ang Diyos Ama na magpadala ng gano'n, bakit hindi na lang siya yung dumating, nasa ustong gulang na? Bakit kailangan pa magsilang ng bata, ng baby? Kaya naman, di ba? Bakit kailangan, alagaan mo pa yung baby, hintayin mo pa yun? Bakit kailangan pa dumaan sa proseso na yun? Actually, sasagutin lang din natin to logical eh. Nung din po, nahirapan ako sagutin sa sarili ko. Pero sasagutin na lang po natin siya ng logical. Dito po, bagaman propesya na naman po sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Di ba binigyan naman po siya ng lalong pangalang dakila sa lahat, para daw ang lahat na may mga tuhod ay iluhod sa Panginoong Kristo. Dito sa part po natin mag-aaral tayo ng mga ibang pag-aaral. Huwag po ngayon ha. Kasi medyo masaya lang po yun. Kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Baka ma-misinterpret niyo po yun. Hindi naman po yun tumutukoy sa, hindi naman po yun yung Diyos na Kaya kung titignan niyo din kahit yung pagkasulat po small, kapag po kasi yung ibang mga
Bagay, kung tutuusin noon, wala naman talagang ganun di ba? Yung mga correction, mga punctuation o yung mga kapag sinabing Diyos, talagang tumutukoy sa Diyos, di ba? Magkakaroon na lang po tayo siguro ng separado pagpapalawak dito sa sitas na to. Ano po? Pero yun nga po, yung propesiya, talagang may kailangang ipanganak na isang batang lalaki sa atin. Kung saan, yun nga po, magkakaroon nga po ng kaakibat na responsibilidad. So wala naman pong sinabi. Kaya, huwag na rin po natin siguro paka-extreme. Bagamat nung ano ko po, pinaka-extreme ko pa to. Kasi hindi ako sufisyente na bakit bata pa rin? Kasi sa ayon sa gusto nga po natin, di ba po sa propesiya? Kung papansinin niyo po dito sa atin, kung ang tinuturuan tayo ng Biblia ng order, yung proper order. Halimbawa, di ba, ang iglesia ay pag-aari ng Diyos Ama. Pwede natin tawagin iglesia ng Diyos. At pwede rin naman natin tawagin iglesia ni Kristo. Ngayon, ba't ganon? Kasi nga sinusunod natin yung order, yung proseso. Dahil binili na ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, parapat din naman siyang tawagin iglesia ni Kristo. So, kinikilala natin yung proseso. Kasi hindi pwede natin iisang tabi yun Dahil pag nawala yung proseso na yun, mawawala ng kredito ang Panginoong Kristo. Gaya po ng sinasabi ng namayapang mga ngaral din po ng MCGI. Hindi daw po marapat na tawaging Church of Christ. Ang dapat daw po Church of God. Hindi po maaari kasi nga po binili na po ito ng sariling dugo ng Panginoong Kristo at ang lahat po ng kapamahalaan ay naibigay na sa Panginoong Kristo. Bagaman, darating ang pagkakataon na isasaulitin po ito ng Panginoong Kristo sa Diyos Ama. Pero pansamantala po, kailangan natin kilalanin yung pagkakabigay po ng authority sa Panginoong Kristo. Kaya okay lang din po natawagin siyang Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Diyos. Yun po yung itinuturo sa atin dito. Ngayon, lumayo ba ako dun sa ibig kong sabihin? Hindi po. Bakit niya kailangan dumaan sa pagkabata? Sa gusto mong maiintindihan, kailangan pong maintindihan ng Panginoong Kristo. Ito yung pagsagot natin ng logical. Kailangan niya pong dumaan sa buong proseso ng pagiging tao. Mula bata hanggang sa development niya, yung maturity niya. Para maintindihan niya ang buong damdamin ng tao. Lahat ng ginagpis ng tao, lahat ng pag-iisip ng tao. Kaya nga, di ba siya lang yung nakaabot sa kalalatian ng Diyos Ama? Siya lang po at nag-iisang karapat dapat na tagapamagitan. Hindi po kasama si Kibuloy. Hindi po magbabago yun. Hindi po mapapalitan ang pagiging tagapamagitan ng Panginoong Kristo sa Diyos at sa ating mga tao. Dahil siya lang po. Siya yung makikita mo talagang lihitimo na dumaan sa proseso mula sa pagkabata, pagiging bata, hanggang sa pagdating niya sa hustong gulang na pamahalaan niya ang kanyang ministro. Yun lang po ang sagot na kailangan niya po dumaan sa pagkabata para maintindihan niya lang ang buong pagkatao natin dahil magiging tagapamagitan siya sa atin. Kaya nga meron ng kapatawaran dahil naiintindihan ng Panginoong Kristo ang damdamin ng bawat tao. Dahil pinagdaanan niya yun. Hindi naman naging maganda ang buhay ng Panginoong Kristo dito, di ba? Hindi naman siya naging mayaman dito. Hindi naman. Kaya nga, siya yung perfect example or perfect representative natin na makakaintindi sa atin, sa mga hinaing natin. Dito naman po sa number 2, ayun nga po, nakikita naman natin, biro mo dito sinabi, na siya'y hindi nagkasala o inasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sabi ko nga rito, it's a testament proving, behold, the Lamb of God that will take away the sin of the world. Siya lang kasi, biro mo, mula pagkabata
hanggang sa umabot na siya doon sa tamang edad, ni hindi kinasumpungan ng daya ang bibig. Biro mo, ang tinding ano na, yung kung paano mo i-endure yung temptations bilang isang, kasi pag espiritu ng Panginoon sa Kristo, nasa espiritu ng tao siya. So yung endurance, yung biro mo, ano yun, talagang, wala tayong magagawa. Sinabi naman talaga rito na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya kanyang big. Kasi kung hindi siya dadaan sa pagkabata, sa pagiging bata, lalabas siya kaagad, matanda na siya, di ba paano lalabas bias? Kasi well-groomed na eh. May isip na, di ba? Yun, biro mo, dinaanan niya yung pagiging bata, yung from lower stages. So talagang lihitin mo, walang makakakontra kung ano man ang natala sa Biblia. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos maliban sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, siya lang yung nag-iisang lehitimong tagapagligtas. Kaya okay na sabihin dito sa John 1:29, Behold the Lamb of God. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Di ba kakanta tayo po ito, lalo na yung Katoliko, di ba? Kordero ng Diyos, di ba? Nag-aalis ng kasalanan, ng sanglibutan. Diba, alam naman natin yun. Kasi siya lang nga po yung umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito naman po sa tanong number 3. Actually, tinanong po nitong sa pamilya ko to. Bakit nga naman daw kailangan 30 years old? Bakit hindi 15? Bakit hindi 13? Ano kasi sa lalaki? Kapag ano? 18, di ba? Bakit di 18? Ay 21. Di ba? Alam ko kayo mo rin. Ako kasi may katakban din mo eh. Ako wala ng batang 90s naman. Okay, 21, itong lalaki. Buti hindi 21. Sige, sundan na natin. Bakit? Bakit kailangan 30 years old pa? O so ganito, may mga nakatala naman dito. As the Jewish Messiah, Jesus was descendant of King David. So galing pala siya sa lahi ni David from the tribe of Judah. Which is mababasa niyo naman po yan dito sa Matthew. Yung uno-uno po ng Mateo, yun, sa family tree nila, yung mga pinag-ugatan po ng Panginoon sa Kristo, doon yung po mababasa. According to ancient Jewish law and custom, 30 years was considered the age of full maturity. So yun ang kinikilala bilang kustumbre ng mga Israelita na kapag dating ng 30 anyos, masasabi nila full grown na, matured na pati ang pag-iisip mo. So pwede ka na mag-interact. Kasi ang mga Hudyo, alam naman po natin, nung diniscuss po natin yung mga Hebrew to Israelites, Israelite to Jews, alam naman po natin na ang mga yan, tumanggap po ng tipan sa, yun nga po, yung 10 utos na pinamahalaan ni Moses. At dyan din po nabuo ang mga Levita, ang mga pare. Kaya po, aware sila sa scripture, aware sila sa istorya ng mga Israel. Kaya nga dito, kung halimbawa, papaglap ka, bigla kang tatayo sa kanila, mangangaral ka, at wala ka sa ustong gulang, ang kostumbre nila, ang kustumari nila ay hindi ka pakikinggan dahil wala ka pa sa ustong gulang. So para ma-acknowledge ka, kailangan 30 years old. Ito, David was 30 years old when he became king. Mababasa nyo sa Samuel, 2 Samuel 5:4. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh. Mababasa niyo po yan, Genesis 41:46. Jewish Levites, yung pagpapari po, began their priestly service at age of 30. O yung paninilbihan nila, o yung pagiging pari nila, nag-start at the age of 30. Sign of completion po yun. Ibinigay po ng Diyos yan para sa tao, which is totoo naman eh. Siyempre, 18, 19, 20, hindi po ganun ka-mature eh. Pero yung 30, siguro pag hindi ka pa rin mature nun, malas na lang eh. Pero makikita naman po siguro nowadays, kahit tayo sa sarili natin, masasabi natin by the age of 30 naman
marami na tayong mga naging karanasan at napagdaanan sa buhay. Para na lang din po nung kami, mga kaanib pa lang, kami nila Brother Frank na kahit siguro ma-age of 2025, hindi pa naman po kami tumatayo, kailan na lang po din kami nagtayuan dito. Kaya nga po, tama parati talaga ang Diyos. Talagang by the age of lumagpas ka na dun sa yun na yung development talaga. Doon ka mas lalong ma-appreciate at maiintindihan ito. So, kung gusto nyo naman din po basahin ito mga ito, mababasa nyo naman po. Jesus had to be at least 30 years old if the expert in Judaism were to view him an authentic rabbi. So, kailangan pala, talagang nasa hustong gulang ka, dahil pag pinagtatanong ka ng mga pari ng na yun, biro mo, tinatawag na siyang rabbi o guro. Para iyang knowledge ka ng mga yan. Siyempre, mga scholar yan, mga nagsipag-aral yan. Yan ang naging trabaho nila. Ang mamagitan, ang mag-aral ng mga scriptures nila. Para i-acknowledge ka nila, kailangan niya yung unang-unang requirements na kailangan 30 years old na muna siya. So, kung nagkataon na 25 years old, walang naitala, talagang kailangan hintayin yung custom nila. Doon lahat mag-uumpisa yung ministry. Wala tayo magagawa, 30 years old talaga. Hanggang hindi ka pasok sa kategorya na yon, hindi ka kinilalanin. Ganun din. And by John the Baptist's follower, kinilala din siya. He was esteemed as a respected Jewish teacher. Even Nicodemus, isang mataas na anong pari ito, kinikilala rin siya, tinatawag din siyang rabbi. Dahil pasok naman siya lahat dun sa kategorya base sa custom ng mga Israelita. So kailangan talaga po, ayan na, 30 years old. Ngayon, kung tatanungin niyo, bakit mahilig dun sa 7, 40, yun po lahat is sign of completion. Yun po, yung mga 40 years, mahilig 7, nagkaroon 7, yun po, wala naman specific na, kundi sign of completion lang naman din po yan. Pwede nyo lang din naman po i-research yun. Let's tapos na po tayo. Dito po. So, yung day na Jesus Christ nga, hindi lang siya basta pangalan. It is a grand plan and a divine prophecy for mankind. So, isa siyang malawakang panukala at isa din po siyang banal na propesya para sa ating mga tao. Kasi hindi lang siya basta pangalan Biro mo, piniling tagapagligtas ng Diyos. Nandun na nga yung, nandun na kaakibat na kanan yung responsibilidad niya na siya nga po yung magtatanggal ng kasalanan ng mga tao. So in God's perfect timing, it reflects God's sovereign design and served as a universal principle that has guided humanity from ancient time to the modern era. Totoo naman, kasi lahat po ng mga pangangaral ng Panginoon sa Kristo, yun pa rin naman po yung mga nagiging guidance natin nowadays. Minsan makakabili ka ng mga libro sa National Bookstore o kung saan man, na kinopya lang din naman sa aklat ng Psalm. Doon sa aklat ng Awit. Doon lang naman din nila nakita. Kaya nga, Jesus Christ, God's appointed Savior, hindi po ito aksidente. Ayan. Kung titingnan nyo, lahat nga po kaya nung sinasabi natin dito, lahat po may proseso, may order, yun po ang tinuturo sa atin. Lahat naman po yan ng mga nakaplano po ng masinsay sa Diyos Ama. Hindi naman po lahat yan aksidente lang. Lahat po yan nakaplano. Base mo sa best interest ng may lalang sa atin. So, yun nga po. Bilang panguling ito na lang po yung panguling sitas. Sa Corinthians, tiya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at kasama sa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa at upang ipahayag ang lahat ng mga dila. Lahat ng dila o nakapagsalita na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So napakaganda nga po ng pangalan ng Panginoong Kristo. Yung pala yung deeper meaning para sa atin.
Maraming salamat po. Sana ba na-repeat po ng kaya naman. Maraming salamat po at purihin ng Diyos. Isang awitin pa po bago ang commemoration pa muna ni Brother Feliciano. Isang awitin pa ba? Break down the bread of life. Break down the bread of life. Ready? Sing. Break down the bread of life, dear Lord, to me. As God spreads the loaves beside the sea, beyond the sacred place, I seek you, Lord. My spirit pants for the holy living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by Galilee, then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my hope in all. Ay pinadaan dito sa commemoration pa na ni Brother Feliciano at ni Brother Mark. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po idadako naman po tayo sa isa sa mahalagang bahagi sa ating pagsamba. Ito po ay ang ating pagganap sa commemoration ng ating Panginoon. At bilang patunay po, babasa po ako dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24, patuloy po hanggang verse 26. Ganito po ang ating patunay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito po ang tinapay na walang lebadura, sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Yesus. Ama, basbasan niyo po ang nasabing tinapay, at linisin mo po ang aming mga puso at isipan, at gawain mo po kami sa nagawa namin pagkakasala, upang ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Habang pinagpuputol-putol po namin ang tinapay na ito, kami po ay nagkikipagkaisa sa iglesia ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. At lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pangalan lamang po ng iyong buktong nana na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Atin po yung pagpapatuloy sa verse 25 hanggang 26 po. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos ng mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at tinuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli po tayo malalangin. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito naman po ang sarong na may katas ng ubas, sumisimbolo sa bagong tipan ng aming Panginoon. Mapaspasan niyo po ang nasabing katas ng ubas, at patuloy mo po kaming patawarin sa nagawa namin pagkakasala, upang kami nga po yung maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Habang iniinom po namin nasabing katas ng ubas, kami po ay patuloy na nakikipagkaisa sa bagong tipan ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po tatapos sa ating bayan. Tayo po tayo babasa ng sikas bilang patuloy po sa ating bayan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2,
Sa 2 Corinthians chapter 9, 6 and 7. Balik po lang sa akin. Ngayon, kung gusto ang bagat sa mga banal, ay gawin niyo lang yung gaya ng lubos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, kung bawat isa sa inyo, magulog ng magsimpan, ayon sa kanyang giniginawa, upang wag nang gawa ng mga bagal sa pagparin ko. Datapat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na, ay magani naman sa bahagya na. At ang nag-aasik na sagana, ay magani naman sa gana. Magbigay ang bawat isa, ayon sa pinasabi ng puso. At mabigat sa loob, ay dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos, ang nagbibigay ng isa. Tayo po dito naman. Humang banal, Diyos namin Panginoon sa lahat. Narito po ang pera na nalalitan naman ng mga kapatid bilang ang bagal po sa ngayong araw nito. Ibas-basa na po ang banal upang magamit sa pagpapalaga ng panibala na sekta at pagpapaulay po ng iglesia sa gamit. Maraming salamat po sa mga biyaya at kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga kapatid po namin na may buhay, maraming salamat po. At muli po, Ama, nilalapit ko po ang aming kapatid na walang buhay. Bigyan niyo po siya ng magandang pagkakitaan upang sa susunod na sa linggo, ay magbibigyan po kami ng masama. Maraming salamat po ang banal. Lahat nga po ito, iyang niya po pinapabot sa ibang nagarapan, iyang niya po pinamagitan sa tanging pangalan ng pulibutong na ng si Kristo Jesus, ang aming Panginoon at Pagligtas. Amen. Nangawitin pa po bago ang mensahe ni Brother Gian. 646. Heard the gate swing out, never. Just a few more days to be filled with praise. Ready? Sing. Just a few more days to be filled with praise and to tell the whole Lord's story. Then the twilight falls and my Savior calls. I shall go to Him in glory. I exchange my cross for a starry crown, where the beams swing outward never. At His feet I lay every burden down, and with Jesus reign forever. Just a few more years with the toil and tears, and the journey will be ended. Then I'll be with Him where the tide of time with eternity is blended.
I'll exchange my cross for a starry crown, where the gates swing outward never. At His feet I lay every burden down, and with Jesus reign forever. Though the hills be steep and the valleys deep, with the flowers my way adorning. Though the night be long and my rest a storm, joy awaits me in the morning. I'll exchange my cross for a starry crown, where the gates swing outward never. At His feet I lay every burden down, and with Jesus reign forever. What a joy it will be when I wait to see Him for whom my heart is burning. Never more to sigh, never more to die, for the day my heart is yearning. I'll exchange my cross for a starry crown, where the gates swing outward never. At His feet I lay every burden down, and with Jesus reign forever. I tried to bring that up. It's weak side from brother. Yeah, pakinggan mo. Ipag-skip mo. Nasisibay po, may paabang po yata. Hindi niya nauna po oportunidad po ba na makapagsalita po ngayon. Pasalamat po ngayon. Papasalamat din po ako dahil nandito po ang bawat isa sa atin na nasa maayos po na kalagayan. Purihin po natin ang Panginoon. Ang napili ko po na i-message po sa ngayon po ay overcoming challenges through faith. Ito po yung pag-overcome po natin ng mga obstacles or trials, mga kapagsubukan sa buhay natin through faith. Pag sinabing faith sa pananampalataya po ay it is a strong, unwavering belief in God. Katulad na lamang kapag nakakita ka ng upuan, hindi mo naman tetestingin kung kaya ka ba ng upuan, uupo ka na ng bigla. Pero din po sa pananampalataya na we sit on God's lap na alam ko na He will hold you up. Na yung isang bata kapag nasa madilim na lugar, hahawakan niya yung tatay niya. Ganun din po sa pananampalataya na ganun din po sa pananampalataya na kapag nandun ka sa pinakamadaling na punto ng buhay mo, umawa ka lang na alam mo, pagtiwalaan mo lang yung Panginoon kasi hindi ka napapabayaan. And kahit aminin mo man o si hindi, life is unfair. Napaka madaya mo yung buhay na there is a point na nandito ka, nasa tugatog ka ng buhay mo, successful na. Tapos, bigla na lang, magkakaroon ka ng problema na hindi mo naman pinalo, hindi mo rin naman inaasahan. Pero darating yung punto na parang gulong, natutubo yung gulong na minsan nasa taas ka pero biglang iikot yan. Kaya, pero hindi ko sinasabi na porket meron tayong mga problema na gano'n na yun na yun. Hindi naman katapusan ng kwento kapag nagkaroon ka ng mga obstacle o challenges sa buhay. Basta lagi natin tatandaan that God is greater than our problem. In Hebrew chapter 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sinasabi po dito na piliin natin palagi na lumakad sa pamamagitan po ng pananampalataya.
hindi sa pamamagitan ng paningin po. Kasi kung tayong mga tao po ay titignan na lang natin kung gaano kalaki o kung gaano na kagrabe yung pinsala na natatamo natin doon sa problema, ay lalo lang po tayong panghihinaan ng loob. Pero kung gagamitin po natin yung pananampalataya as kapanatagan at katunayan, ay magagamit pa natin po yung problema na dinaranas natin upang maipahayag po sa mga tao kung gaano po kakapangyarihan ng ating Panginoon. The next one naman po is challenges are part of life. Totoo naman yun. Dito sa John 16, verse 33, naging tapat naman po sa atin yung Panginoon natin sa Kristo. Nang sinabi niya, in this world you will have trouble. Challenges are part of life. Dito sa buhay na to magkakaroon ka ng problema. Hindi magiging madali yung buhay mo. Buti pa sana sinabi niya na lang po, in this world you might have trouble. Hindi naman. Sinabi niya, in this world you will have trouble. Magkakaroon ka ng problema dito sa mundo na hindi magiging madali yung buhay mo. But take heart, sabi niya. Pagtibayan mo yung loob mo kasi I have overcome the world. Huwag kang masusurprise dun sa mga hardship o ma-overwhelm sa mga problema mo. Kasi lagi mong tatandaan, sinabi niya dito, remember that God is present even in difficult season. Hindi lang dun sa namamayag pagka nandun yung Panginoon. Pati dun sa pinakamahirap at mababaw na buhay mo, kasama mo siya. And lahat ng mga kailangan mo, ang taas lang din naman ang nagpo-provide. Wala kang pinoprovide sa sarili mo. Huwag mo sasabihin na, maganda kasi yung trabaho ko, kaya nasusustain ko lahat ng kailangan ko. Hindi, sa taas lahat naman po, lahat ng blessings. Kaya, yung mga trials po and obstacles sa buhay natin, i-view natin sila as opportunity for spiritual growth. What I mean is, kapag kasi nandun tayo sa mga problema na yun, o pagsubok na pinagdadaanan natin, mas napapalapit tayo sa Diyos. Pero wag po sana natin iisipin na kapag may problema tayo, doon lang tayo tumatawag. O kapag may problema ka, o nararanasan mo yung ganitong bagay, doon ka lang lumalapit sa Diyos. Hindi po dapat gano'n. Kundi kahit sa nasa maayos ka, kahit nandun ka sa comfort, wag mong kakalimutan na tumawag sa Panginoon. Kasi sa Kanya na naman po galing kung ano man po yung tinatamasa natin. Faith. Faith is when you trust God when we don't understand, sabi niya. Kasi nag-uumpisa po na ang tao, magkamalampalataya kapag hindi niya na naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kapag ikaw ay napaka-confident mo o napakarami mong nagagawa, halos ayaw mong manampalataya kasi kaya mo na. Pero kapag dumating ka doon sa punto na anong gagawin ko, o pag dumating ka doon sa punto na natatakot na ako, doon, ang galing-galing mo. Talagang, Diyos ko po, sabihin. Ang galing mong tumawa. Di ba? Nasubukan nyo na rin po ba na have you ever asked God why? Doon ka sa point na mahirap. Doon hindi ko sinasabi na tama po na hindi po talaga karapat-dapat na questionin mo yung Panginoong Diyos sa kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Pero hindi ko rin naman kasi masisisi dahil tao lang po tayo. Yung tao po napakadali niyang matakot. Yung tao po napakadali niyang may manipulate po. Hindi ko rin po masisisi na kapag nandun ka na sa pwestong yan, hindi ko rin naman, syempre hindi ko naman alam kung paano mo siya i-take. Pero wag naman po sana, o kung nagawa po natin, na questionin ng Panginoon sa mga nararanasan natin, ay humingi po tayo
tayo ng kapatawaran dahil hindi po dapat at karapat dapat na gawin. Kasi darating ka talaga sa punto na ganito na kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, mapapatanong ka na bakit nangyayari sa akin yung mga ganitong bagay. Mapapatanong ka sa sarili mo o mapapatanong ka sa Diyos habang nagdadasal ka, bakit ngayon po? Nandun na po ako doon sa paakyat na po ako sa buhay ko, paayos na po. Bakit ngayon nyo pa po ibinigay sa akin? O mapapatanong ka, bakit po ako yung napili nyo? Madami naman po na tao na sumusunod naman po ako. Bakit kailangan ako pa? Pero hindi po kasi dapat, di ba? Hindi po karapat dapat na sabihin mo sa Panginoon na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo doon sa problema mo na nagbibigay ng solusyon kung ano man yung kailangan mo. Kasi yung Panginoon sinabi niya, trust, God doesn't always explain His plans. Hindi niya palagi ipapakita sa'yo kung paano siya magtrabaho o kung ano yung gusto niyang mangyari para sa'yo. Ang gusto niya ay yung pagkatiwalaan mo siya ng buong puso mo. Dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Natatandaan niyo po ang story ni Noah nung paggawa siya ng barko. Hindi po ba, wala naman ulan. Wala rin pong baha. Tapos yung mga tao pa na nakapalibot sa iyo sinasabi, bakit ka gagawa ng barko? Hindi naman nga umuulan. Diba? Pero ano ginawa niya? Yun pong tao na yun, wala pong proper education ng mga panahon po na yun. So, buti, yung barko, ginawa nila, hindi man lumubog. Yung Titanic na tatalino ng mga tao nun Gaganda na nung... Di ba? Nakapag-aral naman yung mga gumawa nun pero ba't lumubog? Dahil nagtiwala po siya na nanampalataya siya na kahit wala pang proper education yung taas yun nag-command sa'yo na gawin mo itong bagay na to. All you have to do is trust na kahit hindi mo naiintindihan at kahit wala kang mga idea kung ano yung gagawin mo, basta kasama mo naman yung Panginoon And sometimes your greatest challenge is continuing to trust God when everyone else says you're wasting your time. Napakahirap po, no? Yung kalaban mo yung sarili mo kasi yung mga tao sa paligid mo sinasabi na hindi mo naman kayang gawin. Pero kasama po natin yung Panginoon. Sino sila? Compare sa taas. Challenges build stronger faith. James 1:2-4 tell us that sinasabi dito sa verse na to na yung trials produce perseverance na kahit napakahirap na is yung papatuloy ka pa rin. Tulad na lamang ni David, di ba? Yung kasi shepherd po siya isa po siyang pastol. So, kapag magpapastol ka, meron mga pwedeng kumuha o gustong pumatay doon sa mga alaga mo. So, you have to protect the flock. Meron siyang kalaban ng mga leon, bears. Pero, ibinigay lang ba sa kanya yan o nararanasan mo ba yung mga kunyari yun? Nararanasan mo ba yung problema kasi pinagtitripan ka lang sa taas? Na gusto ka lang niyang bigyan ng problema? No. The battles you fought yesterday prepared you for the battle you face today. Na kung ano man po yung mga nararanasan natin, o kung ano man po yung nasa harap mo ngayon, maaari mo siyang gamitin sa susunod na makakaharap mo yung iba na naman. O may makakaharap ka na naman na panibagong problema. Katulad lang ni David na nung nakaharap niya na si Goliath, ipiniprepare lang pala siya doon sa bigger blessing na ibibigay sa kanya. Hindi siya pinagtritipan lang sa taas na gusto lang kita padalan ng ganito o gusto lang kita maranasan mo yung ganito. Hindi.
ipine-prepare ka pala dun sa mas mabuting mangyayari para sa'yo. Kaya tinatanong po, kung tatanungin po tayo, what if your current struggle is actually your training ground? Kung ano man yung meron ka ngayon. Hindi natin alam kung ano yung dinadala ng bawat isa, kung ano yung problema ng bawat isa. Pero what if, kung ano man po yung problema na dala-dala mo ngayon is actually your training ground? Para maging mas prepare ka kapag laharap ka na dun sa blessings na tatanggapin mo. What if God is preparing you for a blessing that requires greater faith? Kaya huwag po nating, kasi ang Panginoon po, binibigyan niya tayo ng trials. Para sa atin din naman po, for character development, and faith focuses on God rather than the prerogatives. In the Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang makalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aalalayan ka ng aking kanang kamay ng kadmil. Ang tao po, napakadali niyang matakot. Napakadali mong mag-doubt, lalong-lalo na kapag hindi mo nakikita yung mga bagay-bagay. Pero sabi na, fear focuses on circumstances, but faith focuses on God. Maraming pagkakataon po na napakahirap po ng buhay natin. Pero dahil po sa mga trials na nararanasan natin, na naiiba po yung mga perspective natin sa mga buhay-buhay. Kung matatandaan nyo kanina yung example na si Goliath and David, ano sinabi ng mga tao na nakita nila yung giant na kalaban? Uy, ang laki niya, paano natin lalabanan yan? Pero nung si David, ang makakita kay Goliath, malaki pala di mas madali siyang tatamaan. Nakikita niyo po kung paano mag-shift yung perspective kapag nasa Diyos ka? Kapag marunong kang tumawag o meron kang guidance ng Panginoon, yung negative mindset mo na-turn mo o yung perspective mo na-turn mo into a positive. Faith grows through testing. In 1 Peter 1:6-7, dito yung kinumper ni Peter na yung faith to gold divine by fire. Kasi yung gold po, kapag isinusunog po siya, di ba nawawala yung impurities na yung nagiging pure. Likewise, faith po na kapag nate-testing po siya is it grows stronger and stronger po. Every time na makakapag-accomplish ka ng mga challenges o may magagawa kang obstacle sa buhay mo, mas nagiging develop o mas lumalaki po yung pananampalataya mo sa Panginoon. Because every challenge teaches us something. Katulad na lamang po ng patience kung meron ka pang unanswered prayer. You pray for years pero hindi pa dumadating. Tinuturuan ka lang niya na matuto ka maghintay. Kasi when the time is right, sabi niya, I will make it happen. Dependence on God, kapag masyado ka ng mataas sa sarili mo, na hindi mo na kailangan yung mga tao nasa paligid mo o kung yung Panginoon man, tuturuan ka niya na kailangan mo ko. Tuturuan ka niya magpakababa. Tuturuan ka niya kung paano magtiis sa mga bagay-bagay. And compassion for others. Kasi ang faith po na walang testing, where's your faith? Hindi naman nasubok And God is present during every challenge. As I said a while ago po na kapag nandun ka sa pinakamababa parte ng buhay mo, palagi mong tatandaan na kasama mo ang Diyos. In Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kapag nahihirapan kang lubha, pwede kang sumino, pwede kang humingi ng kalakasan at tulong sa Panginoon. Hindi naman siya madamot.
Basta marunong ka lang tumawa. And sometimes God delivers us from difficulty, di ba? Ang Panginoon din naman po yung nagbibigay kung ano yung problema mo ngayon. Pero sinasabi rin naman na siya yung magbibigay ng solusyon kung ano yung problema mo ngayon. Binigay niya. Hindi naman ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin. And palagi lang natin tatandaan na palagi nasa tabi mo siya kung problema man yan na financial or medicals or sa health mo, mental health. Diba? Yung Panginoon pa rin naman yung nagsusupply o nagbibigay sa iyo kung ano yung mga kailangan mo. Kaya huwag po tayong magsasawa o mawawalan man ng ano ba sasabihin na mag-asa o fear dahil sa takot mo o madismaya ka kasi hindi nabigay yung gusto mo o hindi man dumating dun sa time na kailangan mo na ay kailangan ganito. Nasa oras na to o sa panahon na to kailangan ganito. Kung hindi man maibigay sa'yo dun sa oras na gusto mo, eh huwag naman po sana tayong mawalan ng parang tiwala sa Panginoon. And faith leads to obedience. Napakaganda po ng obedience kasi most of the story in the Bible, itinuturo na sumunod ka nang hindi ka nagtatanong, na sumunod ka nang hindi mo dinadagdagan kung ano yung iniutos sa'yo. Noah built the ark before seeing rain, di ba? Hindi naman niya nakita yung wala, pero sinunod niya kasi nananampalataya yung tao. Abraham left his homeland without knowing his destination. Si Peter, nung bumaba siya doon sa dagat, sa bangka, kasi nakita niya na lumulutang si Jesus Christ. Faith leads to obedience, na maging masunurin ka. Kapag nananampalataya ka, talagang susunod ka, everything will follow. Their action demonstrated genuine faith. Many blessings come after obedience. Totoo po yan. Pagkatapos mong sumunod, binibigay yung blessing sa'yo. Pero kung wala kang ginagawa, paano ka bibigyan? God often reveals the next step only after we faithfully take the current one. So kailangan po natin tulungan yung sarili natin na magkaroon ka ng initiative na ikaw muna. Hindi puro yung maghihingi ka ng guidance o tulong sa Panginoon tapos wala ka namang gagawin. A practical step for overcoming challenges through faith is pray consistently. Napaka-importante po. Kasi ito lang po yung the only one communication natin sa Panginoon. Kung ano man po yung nararamdaman mo, kung ano man po yung agam-agam mo sa buhay, o lahat ng problema mo, ipagpasa Diyos mo. Kasi napakasarap na meron kang isa, kahit isa man lang, na tao na masasabihan mo na hindi ka i-judge, na masasabihan mo na alam mong nakikinig lang siya kahit hindi ka niya binibigyan ng advice pabalik. Bring every concern before God instead of carrying it alone. Kasi sabihin mo man sa hindi, totoo naman, makakagaan ng pakiramdam mo. Bago ka matulog, kung hindi ka man makatulog sa gabi lang, nagdasal ka, makakatulog ka ilang minuto lang. Kasi alam mo, yung puso mo at peace. Na nakapagdasal ka sa Panginoon na nasabi mo yung nakapagpasalamat ka sa the whole week na nangyari, nahingi mo ng patawad yung mga nagawa mong kasalanan. Hindi po masarap magpahinga kapag nakatawag ka sa Panginoon? Kaya kung meron man po tayong mga dala-dala, pray. Bring every concern before God. Kasi doon, walang judgment na makukuha. Makikinig lang siya sa'yo. And in return, meron ka pang guidance niya. Study God's words daily. Na yung faith po, kapag kasi pinag-aaralan mo yung God's word, you build relationship with God na mas nakikilala mo siya. Napakasarap po na magkaroon ka ng knowledge about sa mga ganitong bagay.
Hindi lang po yung marunong ka sa pag-aaral, hindi lang po yung marunong ka sa mga bagay-bagay. Napakasarap din na parang investment mo sa sarili mo na hindi lang ako sa ganito marunong o may alam. Pati rin naman dun sa mga bagay na merong eternal value. Hindi lang sa mga bagay na panlabas. Stay connected to the church. Para rin po tayong cellphone no? God offered strengthen us through Christian community. What he's saying here is, the whole week, exhausted ka. Or the whole month, exhausted ka. Pero kapag nagpunta ka sa church, or nagsimba ka, nakarinig ka, nag-worship ka, napakasarap sa pakiramdam na, uy, nakaganap na naman ako ng responsibilidad ko sa unang araw ng isang linggo. Kaya hindi po tayo nagsisimba or nagpupunta dito sa church dahil compliance lang. May po sa hindi na sisimba, may bayunika yan. Hindi po para sa atin din po ito na individual. Hindi dahil sa katabi mo kaya ka nagsisimba. Sarili po kaligtasan ng pinagtatrabahoan natin dito na sana kapag dumating na yung nandun na tayo sa time na magkikita-kita tayo, sana makita po natin yung bawat isa. Kaya po na nandito lagi. Choose gratitude and continue obeying God. And hindi ko na po pahabain. Ito po ang conclusion ko in Joshua 1. Na hindi pa kita inutusan, magpakalakas ka at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot ni maglupay-pay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumarong. Alisin na po natin yung takot kapag nagdasal ka, sumampalataya ka sa Diyos. Tanggapin mo kung ano yung magiging resulta na ibibigay niya sa iyo. Kung ano man po yung magiging by product ng pinagdasal mo. Ganun po ang humihingi. Kailangan na maganda man o hindi maganda yung magiging resulta, tanggapin mo. And from the time na humingi ka sa Panginoon ng guidance o humingi ka, nagdasal ka ng ganito, tanggapin mo na yun na yun na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon kung hindi niya ibigay, maraming salamat na rin po. Baka mayroon kayong ibang purpose para sa akin. And the last one is, by all means, I encourage you all to have faith in God, because there is no one more faithful in this world than you, O Lord Jesus. Wala na po, mas magiging tapat pa kasi ang tao, pwede kang lokohin. Pero ang Panginoong Diyos, hindi ka niya lolokohin. Kaya napakaganda na mas mag-invest tayo ng time sa Kanya and do all things na buong puso mo. Tinaman po at masibahin po dapat pong salamat at maipahabak po yata. Panguling nawitin po dito sa 474, ang closing prayer ni Brother. Sing to me of heaven, to me of heaven, sing the song of peace. Ready? Sing. Sing to me of heaven, sing that song of peace. From the toils that bind me, it will bring release. Burdens will be lifted as our breath sings. Showers of great blessings on my heart will flow. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all.
Sing to me of heaven as I walk alone, dreaming of the comrades that so long had gone. In a fairer region among the angels throng, they are happy as they sing that whole sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Sing to me of heaven tenderly and low, till the shadows o'er me rise and swiftly go. When my heart is weary, when the day is long, sing to me of heaven, sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven's sweetest song of all. Manatili po natin yung pangalan ni Brother Winnie. Maraming salamat po. Sana po hindi dapat po kami sa pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nagbigay ng mensahe at pag-aaral sa amin. Sana po ang manatili po sa mga puso at kaisipan ng mga salita niyo. Dahil niyo po nagbibigay palasat sa amin para malabanan po lang ang mga puso at pagsubok sa mundo nito. Pabayin niyo po kami. Hindi po kami pabayaan manghihina. Tapos palakasin po kami. Makapagtikayat po ng aming mga kaibigan, pamilya, kasama. May sama po namin sa iglesia. Maraming salamat. Yung po mga kapatid namin po na may mga pinagdadaanan, sakit, problema, babayin niyo po sila. Alalayan niyo po sila at bibigyan niyo po ng kalutasan, kalunasan, kailang nararamdaman. Mga kapatid po namin na wala po dito, bigyan niyo po sila ng palalahanin niyo po sa mga darating na linggo, darating na araw na panahon, kasama din po namin sila. At niyo po kami sa araw-araw namin pamumuhay, hindi lang po kami nandito, kundi pati po yung mga kapatid po namin na nasa ibang lugar. Maraming salamat po. Dahil po na sinasabi namin, mga biyaya pinagkakalit po sa amin, maraming salamat. Kaligtasan po, kalusugan. Tubig po sana, pagkalugod po sa amin. Ito po, parati namin dinadasal, hinihingi sa inyo. Maraming salamat po. Mga banal, lahat po na aming kahilingan, inaabot po namin sa inyong harapan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating sa mga